So, ibigay na lahat yan sa taong bayan. Kasi wala naman daw siya pakialam sa kita eh. Maniniwala ba kayo na wala siya pakialam sa kita? So, bigyan niya na. Yung wag na lang muna yung, unahin niya na lang yung mga drivers. Lahat ng Petron, manawagan siya, oy, lahat ng Petron, saan man sulok sa Pilipinas, libre kayo. Okay? Libre kayo kahit 1 month. Diba? So, dapat ganun. Hi mga palangga, how are you? Kumusta kayong lahat? Ayun, just 1 second. Okay, pakishare nyo ang ating alindog today. At tayo ay magsisimula ng mag-boljakan. Alright, so kumusta kayong lahat? Kapitan natin yung ating microphone. Okay, hello mic test. Okay, dali lang. Okay. I think we're good. Okay. Yes, hello, mic test. Ayan, so Putin pinadala si Sarah. Ramon ang may hamon, okay? May hamon, okay? Ano bang hamon ito? So mga kababayan, nakita niyo ba ang ating, okay, lagay natin, ang ating alindog. Nakita niyo ba ang ating alindog? Okay. Okay ba yung sounds natin? Okay. I hope okay, no? Okay, ganyan na lang. Alright. So, well, nakita niyo na nakabili na ang gobyerno ni Bangag sa Russia ng fuel na kung saan mga kababayan, para daw maibsan ang krisis sa gasolina, sa langis, alright, sa fuel. So ngayon, for sure, iba sa inyo, alam na alam na yung pangalan ng tanker ba tawag dito sa barko na ito? Sarah Sky, okay? Sarah Sky, so Russian oil arrives at Philippines. Alright, so dumating na. So sa tingin ninyo, sinadya ba ng gobyerno ng Russia na ang ipadalang tanker is Sarah Sky? Kaya sabi ko nga, nagbabadya ba ito? Yung oil tanker. Yeah, tama. Tanker, right? Oil tanker, sabi ni Jigger Dale. Okay, si Cindy for confirm. Nako, nag-antay talaga si Palangga. So ngayon, mga kababayan, good na may dumating na nakabili tayo sa Russia. Pero ang nakakaloka dyan, nagpaalam pa daw si atong matandang Romualdez na kasabwat ng bangag na gobyerno na nag-ano sa atin, no, na nag-hunting dito sa Amerika, yung Babes Romualdez. So, nagpaalam pa sa lolo ko, sa lolo Trump ko, na mag-angkat tayo ng langis sa Russia. Alright, so ang question, bakit kailangan magpaalam? Okay? Bakit kailangan magpaalam kayo sa amin? So, ibig sabihin, asong ulol talaga ang bangag na administration. Sabi ni Melvin, 5 times na tumaas ang crudo per barrel for the past 25 years, pero hindi tumaas ng ganito ang petrolyo. Okay, pag-uusapan na muna natin, di ba? Siguro, ang nakikita ko anong sa tingin nyo dito sa oil tanker na pinadala ng Russia? For sure, aware sila na ang Vice President, si Sara Duterte. Kasi pwede naman magpadala ng ibang oil tanker, mga kababayan, ng ibang pangalan, right? Okay? So, pwede naman yon. Si Evelyn from Australia. Okay. So, ngayon, wait. Ang issue ngayon, itong sinabi ni Ramon Ang. So, alam niyo naman na si Ramon Ang ay na maraming negosyo in connected sa government, even nung previous administration and the past administration. But ganun pa man, ngayon talaga siya namayagpag at siya ang may-ari ng Petron. So kahapon, di ba pinag-usapan natin ang Senate hearing kung saan kino-question ni Senator Marcoleta na bakit hindi chine-check ng Department of Energy, wala silang reporting kung ano ba ang ginagawa nitong mga malalaking oil companies katulad ni Ramon Ang na multi-billionaire. So ngayon, mga kababayan, siguro, ito, natanong siya dahil
sa isang event na kasama niya si Bangag. Pakinggan muna natin yung sinabi niya. Dali. You know, I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. No. Kasinungalingan yan. I promise the public, sabi niya, na hindi sila kikita. Yun nga kino-question sa Congress, ay sa Senate, na bakit sila nagtaas ng presyo doon sa old stocks nila. Mamaya isa-isahin natin yan. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa akin income. Ano lower the income? If you want to lower the income, Ramon Ang, di dapat hindi kayo nagtaas. Ano ibig sabihin ng you want to lower the income of, I think, aminin niya yung income ng kumpanya niya. Kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin. Kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo. Okay, that's again, another fallacy. Sabi nga ni Edwin Hamora, yan ay red herring, okay? Pagda-divert sa tunay news. Kung gusto nga ng gobyerno benta ko na yan 'di ba? Hindi sinasagot yung issue. Magpakita sila dapat ng dokumento, yung kanilang like import cost. Mamaya na tayo sa import cost. Pakinggan mo natin siya. So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. You have 100% na tutulungan ang kababayan natin. Talk is cheap. Madali lang po sabihin ng kahit sino na tutulungan ng ating mga kababayan. In the first place, kung gusto tulungan ng ating mga kababayan, bakit itinaas ang presyo ng petrolyo, ng Petron? Hindi lang yan, lahat ng mga gasolinahan, mga kababayan, hindi pa naman tayo nauubusan ng fuel o ng langis o ng krudo, ng iba't ibang klaseng langis. Bakit kung tutuusin, ay kung totoo na sinasabi niya na willing siyang ibaba yung income niya at tutulong siya 100% sa ating mga kababayan, hindi mo pwedeng ganun ang statement. Teka, pag may sinabi pa. Sir, sorry, pahabol lang. Since nabanggit nyo, you're willing to lower the income. Meron ba kami Kasi ibig sabihin ganito. Minsan, kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin ng mas mahal na crude. Okay, kung minsan, kahit mas mataas daw ang kanilang binibili, di ba? Okay na lang, magsakripisyo na lang sila, tapos bababaan yung presyo. Tingin nga. So, little income. Para lang sigurado hindi tayo ma-run out of crude oil, ganon. How about products, sir? Meron kaya? Ang presyo based on replacement value every day Okay. Ang presyo based on replacement value every day. Yan ang in-explain ni Senator Marcoleta kahapon sa Senate na ipakita ninyo yung import cost, yung timeline. Kailan kayo nag-replace o nag-replenish? Hindi everyday magcha-charge ka. Ayun ang, in-explain niya. Teka, tapusin natin. Kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company, pwede rin nyo kung yun ang tingin nyo mas mabuti. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil companies. Not Petron. Not Petron daw. Willing to open Petron books to COA, to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Sir, are you open to... Ayan ang sinasabi ko. Ba dapat buksan ang books? Totoo ba o hanggang salta lang? Baka hanggang interview lang. Kasi iba yung statement sa takbo ng presyo ng gasolina sa pump mismo. Kayo dyan sa Pilipinas ang nakakaramdam. Iba kasi yung pagpapa-interview sa ginagawa. Tignan natin. The government imposes price caps, price ceilings on oil, and nabanggit niyo po, Willie, kung okay kung sa tingin ng gobyerno tama na take over yung Petron. Were you able to discuss this with the President? Ganito po, yung sinasabi mo price control, pwede gawin ng gobyerno yan, price control. Pero government will have to subsidize. Patay ang Price control, meron nga deregulation law, di ba? Paano may deregulation batas which is walang control ang gobyerno kung
pipigilan nila itong mga negosyanteng ito sa paglalaro ng presyo. Wala namang problema doon sana kasi good and bad yan eh. May pros and cons yan. So kung matitino sana yung mga negosyante na hindi sila nagpa-price gouging or nag-overpricing, nagsasamantala habang sa ganitong krisis, 'di ba? Maganda yun kasi anong tawag dyan? Fair competition. Para yung mga negosyante, parang ano yan eh, parang nagtayo yung, let's say for example, sa isang barrio may isang tindahan lang. Yung isang tindahan, sobrang taas, ang sardinas niya, 100, isang lata. Then, syempre siya lang ang may tindahan sa isang barangay o sa isang kabundukan. So wala kang choice kundi bibili ka ng 100 pesos per sardinas. Pero dahil maraming, kunyari, may nagtayo ng mga ibang tindahan, 1, 2, 3, 4, 5, 'di ba? From 100, dahil may fair market competition, magiging $20, 20 pesos na lang yung isang sardinas. 'Di ba? So eto yun, okay? Ito yung halimbawa na dapat itong mga oil companies, meron silang fair competition, hindi ka nagtataas ng presyo. Pero ang nakikita natin, parang nagiging kartel sila. Nagiging magkasabwat silang lahat. At yun nga, explain natin, pati yung yung DOE. So nakita ninyo, kasi hindi pa nagtaas yung presyo eh. I mean, natagtaas ang presyo, sorry. Hindi pa naman nauubos yung kanilang stocks for, sabi nga ni Bangag, for 59 days. So bakit nag-double na? Mahigit pa, magti-triple na nga eh. From 55, yung diesel ba? Tama ako, may nag-comment dyan, 120, 155. Nakita ninyo? So, iba yung sinasabi ni Ramon Ang, alright, sa, tawag dito, sa performance, sa takbo ng market. So, paano mo paniniwalaan to? Negosyante to pakinggan natin. Gobyerno, $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. Ang sabi niya? Patay ang gobyerno, $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. Patay daw ang gobyerno. 30. Kasi sabi kong babaan ng, ano sabi dito? Teka, pakinggan natin. Advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even Pakinggan mo na, uli. lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga Hanggang dito. patay ang gobyerno $20-30 billion a year subsidy. I promise the public. Po to. Anyway, mga kababayan, so, hindi naman magsasubsidize ang government for the rest of your life. 'Di ba? Na libre ang, nabibigyan kayo ng gobyerno. Sinasabi niya 50 billion, 30 billion a year. 'Di ba? Patay daw ang gobyerno. Hindi nanakaw nga nila multi-billion. 'Di ba? Barya lang yung 30 billion na isa-subsidy sa ating mga tsuper o sa ating mga mamamayan. So ang question natin dito kay Ramon Ang na sinasabi niya na willing siya na kung gusto bilhin ng gobyerno pero binrush off niya yung tanong, 'di ba? Na about nag-follow up yung interviewer na yung issue sa pagbenta o ibenta ang Petron, yung company niya, sa gobyerno, binrush off niya yun. Ang punto de vista lang naman natin dito mga kababayan, kung totoo ang sinasabi nila, particularly ni Ramon Ang, na hindi siya nagtitake advantage, gusto niyang tulungan ng Pilipino, 100%, gusto niya ibaba yung income, anyone here, mga kababayan, ang presyo ng Petron, sino nagpagas sa inyo sa Petron? Mga palangga. Magkano? Saan to? 117 per liter na ang diesel. Nakita niya from 55 to 60, di ba? Sabi ni Susan Ramon Ang, tell it to the Marines. Okay? Walang negosyante, mga palangga, na hindi sila kikita. Ang problema natin dito, nakikita nyo ngayon, kung hindi pa brought out, okay? Kung hindi pa binrought out ni Senator Marcoleta, hindi pa tayo magko-compute. Ang question, ipakita niya, yung sinasabi niya sa COA, ganyan, i-audit siya, ganyan. Tama ba COA ang sinasabi niya? Ilabas niya yung books niya. Ibig sabihin niya, ipapa-audit, willing siya na open audit, di ba? I-audit, di ba? So ngayon, ipaliwanag mo, hindi nga chinek ng Department of Energy.
Tinanong nga kahapon doon, hindi walang pakialam ng Department of Energy, hindi natin makita yung import cost. 'Di ba? Para makita natin sana kung magkano yung presyo na binili nila from the supplier, kung from Russia, from Middle East. 'Di ba? Lahat yon. Yung insurance, taxes, presyo, 'di ba? Yung principal amount, kung magkano ang kanilang puhunan. Hindi pa pwedeng maniniwala lang tayo sa interview na 'yan. 'Di ba? Makikita doon base fuel cost. Yun nga, VAT, excise tax, which is gusto kang cancelin ni Bangag, 'di ba? Yung excise tax kasi kawawa naman yung mga negosyante. Nakita ninyo, alam mo double dead ang Pilipino dito. You know why? Kasi let's say for example, okay? Yung sinasabi ni Bangag, ang akala natin maganda yun. Okay? Nung una, akala natin maganda sa mga maliliit, sa may mga negosyanteng, matino. So let's say, ika-cancel na. Sasabihin ni Bangag, kayong mga negosyante, wag na kayo magbayad ng excise tax kasi nga dahil sa crisis. Diba? So ang gagawin ngayon ng mga mapagsamantala na negosyante, kinancel, okay? Sinuspend muna temporarily, hindi na muna magbabayad ng excise tax. Pero ang totoo, hindi nila kakanselin doon sa presyo ng kanilang mga produkto katulad ng gas, katulad ng gasolina. Meaning, double dead ang mga consumers. Kasi, for example lang, ang per liter, ang excise tax, kunyari lang, yung taxes na yon is piso kada litro. Okay? Piso kada litro, yung nakapatong doon sa presyo. So, nung kinancel ng gobyerno, sinuspend dahil mabait si Bangag sa mga negosyante. So, kung 1 million liters yun, sa piso, this is not actual, excise tax. Pagpapaliwanag lang na maintindihan natin. So, yung 1 million liters, tama ba? Kung 1 peso, meron natipid, okay? Si Petron, si Caltex, na 1 million for the 1 million liters. Ngayon, mga kababayan, pero hindi niya naman kinancel Di ba? Hindi niya naman kakancelin doon sa consumers. So, lugi. At so, ang ginawa, not lugi. Ang ginawa nila, kumita pa siya ng 1 million. Di ba? Double talaga. Hindi na siya nakapagbayad sa wala kayo. Akala ko. Hindi na siya nakapagbayad sa gobyerno dahil sinuspend, plus kumita pa siya ng 1 million, o sila, ng 1 million sa mga consumers. So nakita nyo, dyan naglalaro yan, mga kababayan, ang mga negosyante. Kaya sabi ko nga sa inyo, kawawa talaga. Kayo dapat may breakdown. Ipakita nila sa atin. Okay? Ipakita nila yung actual na financial data nila. Yung tinatawag na gross margin, net income per liter. Hindi lang pwede nga, gusto nyo, bilhin nyo na lang, ibigay ko na sa gobyerno, ganyan-ganyan. Ang problema kasi, maganda sana kung government ang hahawak niya ng mga pinaka-basic na kailangan ng tao. The problem is, mauwi din yan maganda sana yung na yan sabi ko, may good and bad yan ang deregulation law na yan Pagka magkaroon ng fair market, magkaroon ng magandang kompetensya sa mga negosyante. Kasi nangyayari, nagiging kartel. Kasi kartel ang gobyerno. Dahil ang DOE, kitang-kita nyo naman sa Senate hearing, kung nanood kayo, wala silang ginawa. Okay? Walang pag-check dito sa mga negosyante. Sana makita ng DOE trabaho nila yun. Yung inventory, ano ba yung purchase level ninyo? Inventory level ninyo nung ganitong time. Old stock ba ito? Magkano nyo kinuha? 10 pesos lang to per liter Bakit ngayon 100 na yung binibenta nyo? O bagong bili ba yung binibenta nila? So doon mo dapat makikita mga kababayan na kung luma o old stocks na yung gas na ibinibenta ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kawawa talaga ang mga consumers. Kasi dapat DOE, Department of Energy, ang nagpupulis o nag-check nito o nagmo-monitor sa ginagawa ng mga negosyante. Even though,
Okay? May deregulation law na tinatawag na hindi pwede pang himasukan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga gasolina na yan. Di ba? Hindi sila pwede mag-overpricing or yun nga, yung tinatawag na price gouging o pagsasamantala. O yun lagi yung naririnig na profiteering. Di ba? Yung kumakamkam sila ng pera by overpricing o price gouging dahil sa may krisis pero pinagsasamantalahan nila, okay, ang mga taong bayan. Nakita nyo, mga palangga? Ngayon, ang ginagawa ng mga walang hiyang ito ay labag sa batas. At may mga pananagutan yan. May mga laws. May mga article, versikulo 4882, kung ano pa mga artikulo na yan, mga kababayan, na dapat magpaparusa sa mga yan at may kulong yan. Okay? Kahit ang mga abogado, kung may abogado nakikinig dito, may kulong yan. Siyempre, hindi ko lang kabisado kung anong batas na yun. But again, merong makukulong dapat. Pero bakit naman sila makukulong? Kung nag-deliver sila ng mali-maleta dito kay Bangag at kay Lisa Tanas. Di ba? Nakita nyo mga kababayan? So hindi po pwede yan. Yung i-divert mo. Emotional appeal na, eto nga ano nga kami, gusto nga namin tumulong sa mamamayan. Ipakita nyo. Buksan nyo yung libro. Una na ipakita. DOE, trabaho nila yan. Okay? Hindi lang yung mangako ka. Baliwala sa akin yung income. Kung baliwala sa yung income, pengin pera kami. Bilis. Di ba kung baliwala sa income, pwede ba? Bigyan nyo ng pera, wag na ako. Bigyan nyo yung aming mga kababayan dyan. Or wag nang bigyan. Ilibre mo lahat. Sa manawagan ka. Kung baliwala sa income, ako po, si Ramon Ang, dahil kawawa ang sitwasyon ng ating bayan, lahat ng magpapagas sa Petron ngayong araw na ito, minimum of 14 liters a day, libre. Di ba? Palangga, dapat ganun. Kaso wala ano lang na, ganyan-ganyan, pangako ko sa inyo, ganyan-ganyan, mahal ko Pilipino, baliwala sa amin yung income. Again, that's emotional appeal. Grabe ang buot-buot. Dahil kawawa pala, mahal pala ang Pilipino. Pero walang pinapakitang black and white o papel, ang DOE, na trabaho nila yan. Dapat nga ipatawag silang lahat yan Kung ako I think papunta tayo dyan. Si Senator Marcoleta, dapat ipatawag ang Petron, Caltex, Shell, Chevron, lahat ng big corporations, oil companies, i-check kung during those days na nagsimula ang gyera at nagtaas sila, di ba, buksan lahat ang books, kitang-kita yan palaga, huli yan. Kung may bitay na parusa, bitay lahat yan mga yan. Kaso ang problem, mga kababayan, inaabuso ng mga malalaking negosyo. Kaya nga para malaman natin kung hindi sila nag-aabuso, ipatawag sila dyan sa Senado, imbis na mag-impeach yung mga putang inang mga yan, mga bangag dyan, kay Sara, ipatawag itong mga malalaking companies, titignan kung ano yung mga presyo ng pag-import nila, yung mga nabanggit natin kanina, yung import cost. Di ba? Titignan natin lahat yung inventory nila, kung kailan nila ito binili, ganyan-ganyan. Lahat yan. DOE, trabaho ng DOE yan. Kaso hindi nila ginagawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, kartel na sila. Makikita mo naman lahat dyan Kartel, magkakasabwat ang mga malalaking negosyo at ang gobyerno. So whether private ang may control sa fuel cost or prices, mga kababayan, or government, kung sila ay mga kasabwatan na mga sindikato katulad ni Bangag, walang aasahan ang Pilipinas. Kailangan natin ng leader na tunay na may pagmamahal sa ating bayan. Hindi yung ganitong bangag na bangag at nakikipagsabwatan sa mga malalaking negosyo. Hindi protected ng deregulation law, yung pagtataas nila ng presyo kasi pang-aabuso yan Pagsasamantala. Di ba? Pagsasamantala sa ating sa mga consumers, sa atin lahat. Okay, sabi nga natin sa explanation natin, kailangan kasi ng competition, free market competition para hindi pwede magsamantala. Pero ngayon, pare-pareho sila. Anong ibig sabihin yan? Nag-usap-usap sila, pare. Kunyari, si Shell, si Caltex, si ganito.
Lahat sila, o din ha, lahat tayo ha, tataas natin yung presyo sabay-sabay, pare-para tayong yayaman dito, sabi ng DOE. Magbigay lang daw tayo ng mali-maleta, hindi na tayo sisilipin. At mga ulol dyan sa sundalo tuloy, sa Senado, hawak na natin yan, si Soto, si Lacson, mabigbigyan lang natin ng maleta yan, hindi na tayo papatawag yan sa Senate hearing. Yung mga ganon. Ganyan ang laro, okay, ng isang kartel, isang sindikatong gobyerno. Di ba? Walang power ang government, para kontrolin yung pag-release nila ng prices every day. Pero pag overpricing, o yung tinatawag na price gouging, mga kababayan, yan ay mayroon silang pananagutan sa batas. Kasi sabay-sabay silang nagtaas ng presyo. Walang competition. Kasi kung mayroong fair competition, 100 per liter sa Petron, kunwari, sa Shell baka 60 lang. Kasi hindi siya sumabay eh. So mayroon na silang mga internal agreements or internal kasunduan, tama. Internal sabuatan, I think that's the right word, di ba? Na ma-manipulate nila. Sasabihin nila, ganyan, nakakatakot. Short tayo ngayon sa gas, di ba? Ang sabi ni Bogag, hindi tayo short. We're okay, normal lang. Tapos yung mga tao nagpapanik. May mga nagsarang gasolinahan. Di ba? May mga nagsara, 100 plus. The last time na check ko, maybe 200 plus na gasoline stations ang nagsara. Kasi, para makontrol nila, para sabihin mayroong shortage. Para ma-justify nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang tawag dyan, mga kababayan, very cartel. Okay? Very panduruga sa atin. Di ba? Nasa krisis na tayo. Tapos pinagkikitaan pa tayo kayo pala, ng bonggam-bongga, talagang sky is the limit. Parang Sarah Sky na oil tanker, di ba? Sarah Sky na oil tanker na pinadala ni Putin. So yung cartel na yan, o sindikato na ganyang galawan ng mga malalaking negosyo, sa oras na makita sa kanila black and white, sa mga resibo, sa mga dokumento, dapat talaga may kulong yan. Dapat nga bita yan kasi pagsasabotahe yan. Okay? Pagsasabotahe sa ating bayan at sa taong bayan. Dapat nga sinasanction niya mga yan. Di ba? Katulad kay PRRD. Dapat nga tinutuli yung mga yan. Yung tuli na hindi na magising. Di ba? Sinasanction sila, tinatanggalan sila ng lisensya, nire-revoke ang kanilang mga lisensya, mga negosyo, kung ganyan pagsasamantala nila sa taong bayan. Yes, fine, because of the regulation chuchulo na yan. Hindi sila makukulong dahil what? Dahil hindi daw illegal, dahil may batas. Pero ang question, ang pag-overpricing ay may batas din na dapat silang panagutan kasi ito ay illegal, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kawawa talaga ang taong bayan kapag hindi kayo kumilos at hindi nyo pa nakukulam yan si bangag. Okay? Kasi magkakasabwat silang lahat. Kawawa kayo, mga palangga, patuloy na tumataas ngayon. Ang sabi ng gobyernong bangag, minomonitor nila, pero napatunayan yesterday na hindi nila minomonitor dahil mismo tinanong ni Senator Marcoleta kung na-check nyo ba ang mga malalaking oil companies, kung ano yung stock level nila, di ba? Ano yung timeline ng pag-purchase nila ng mga krudo, mga langis? Wala. Simple lang yan, mga kapalangga. Ang gobyernong bangag ay kasabwat ng mga malalaking negosyong ito. Okay? Yan ang katotohanan. So ano gagawin natin? Patuloy na lang ba tayo na walang kibo? Patuloy na lang ba natin, mga kababayan, na pababayaan ang mga ito? Kailan kayo kikilos? Yung mga drivers, nakita natin, may nagdarally dyan kahapon, nagba-viral sa mga Facebook. Okay? Nagrarally ang mga drivers, I think, nandito to sa ating video. Tignan natin to ha. Okay? Itong nagrarally na ito. O, ayan o. Tignan nyo to. Okay, here.
Tingnan na to ha. Ah. Ito mo, picture mo. Wala na pasahero, hindi na nakapasok. Oh. Bumili ka na. Tingnan mo yung truck. Parang truck ng... Tingnan mo yung libreng sakay ni Bangag. Lalaban sa gera. Ano yan? Lalaban sa gera. Lalaban pa sa gera yan. Nakita nyo yan? Alam tingin niyo sa mamamayan, basura! Alam tingin niyo sa mamamayan, basura! Actually, nakakaiyak, nakakagalit. Yung libreng sakay, ano yun? Truck, tama, truck ng basura? Lipat bahay? Paano yan? You know, paano yan sila sasakay doon, Melvin? Okay? Ano yun sila to tatayo? Para sila mga tubo? Nalala nyo yung mga tubo? Inaakyat ng sakada, nakahilerang ganyan, ibabagsak lang ganon? Yan ang libreng sakay ni Bangag. Nagwelga itong ating mga drivers. Yung iba nga daw, may nag-message sa akin. Yung mga drivers na wala na pambili ng krudo, ng gas, nagbabasura na lang, namumulot, namamalimos. May nakita pa ako, merong community pantry para sa mga drivers. Ganito na lang ba? Tapos dadramahan lang tayo ng mga negosyante na, mahal nila ang bayan. Wala silang pakialam sa kita. Kung wala silang pakialam sa kita, ipamigay na nila yung gas nila, di ba? Total, ang dami namang business. Kahit naman magsara yung isang negosyo ni Ramon Ang, mabubuhay pa rin siya sa dami ng negosyo niya. Meron siyang water, food, packaging, logistics, lahat. Ano pa ba ang mga negosyo niyan? Okay, tingnan natin dito. Anyway. So, ang dami ng negosyo, ibigay na lahat yan sa taong bayan. Kasi wala naman daw siya pakialam sa kita eh. Maniniwala ba kayo na wala siya pakialam sa kita? So, bigyan niya na. Yung wag na lang muna unahin niya na lang yung mga drivers. Lahat ng Petron, manawagan siya, oy, lahat ng Petron, saan man sulok sa Pilipinas, libre kayo. Okay? Libre kayo kahit 1 month. Diba? So, dapat ganun. So, saan tayo, ano ang katotohanan dito? So, ngayon, mga kababayan, makikita mo talaga na ang bayan natin ay lubog na at ang kumikita na lang talaga, ang nagsusurvive na lang talaga ay ang mga malalaking negosyante at itong mga bangag, itong mga magnanakaw sa kaba ng bayan. So again, ang inuuna nila ay ang pagnanakaw. Inuuna nila si Sara Duterte. Today, nag-file ng petition for certiorari and prohibition ang Attorney Torion, okay, sa Supreme Court na pinatitigil niya, okay, I think, nakita nyo ng, I think, andito, okay, anyways, sana ba yun? Okay. Anyway, yung dokumento, nakapost naman dyan, na pinatitigil niya yung ginagawang inire-request sa Supreme Court na itigil yung paggigipit kay Inday Sara. Kasi kung may kung ito daw ay, kung ito daw ay wala namang ebidensya, okay, wala silang walang matibay na ebidensya, ito ay grave abuse of discretion. Ang sabi dyan ni Torion, or pang-aabuso sa kapangyarihan. So yan ang ipinail nila ngayong araw na ito, na ang ginagawa ng mga maleta kongresistas ay panggigipit. Okay? Dapat na, sabi doon sa letter na yon, sa petition na yon, dapat na i-dismiss at wag nang ipagpatuloy itong kadyutaang impeachment na ito dahil sa unang-una pa lang ay walang ebidensya. Kulang. Kaya nga sila nagsusupina, di ba, ng mga ebidensya. Wala silang ebidensya. Ibig sabihin, hindi pwedeng ituloy-tuloy yung kanilang paggigipit, paghihiring dyan, na kung sino-sino nilang ipapatawag nila, isusupina nila. Tapos pwede nilang i-contempt pag gusto nilang i-contempt. Di ba? So, ang ginawa kasi ng mga hayop, mag-file muna ng tayo, yun, isabihin natin may sufficient
evidence, tayo, may sufficient evidence laban kay Sara, tapos mag-hearing-hearing tayo dito, tapos pipigain natin si Sara, kailangan maglabas siya, isukan niya yung mga ebidensya. Kaya nga sabi dyan ni ni Congressman Paulo Marcoleta, hindi yan sufficient evidence, kundi alleged. Kasi wala pa namang napatunayan na may ginawa o may impeachable offense si Inday Sara. Wala silang makitang ebidensya. Kumbaga, palpak, mahina kasi ang intensyon ng gobyerno ng maletas kongresistas ay tanggalin si Sara sa pwesto. Dahil natatakot na sila, lalo na ngayon, nagpadala ng oil tanker si Putin. Paano ba yan? So, yung petition na yan, okay? Sa Korte Suprema, mga palangga, kapag I hope, madaliin at mabigyan ng, TRO, okay? Yung mga hayop na yan para patigilin. Kasi pambalahura talaga yung ginagawa nila. Sabi dun sa letter ni, not letter, sa petition ni Torion, okay? Meron silang mga nilabag na at hindi sinunod doon sa rules of impeachment. Okay? Kasi yung sinasabi lang sufficient evidence or sufficient in substance, wala talagang substance. Walang sufficient grounds. Walang sustansya. Kitang-kita nyo naman, puro panggigipit lamang. Fishing expedition. Namimingwit pa lang sila ng ebidensya. Kaya I hope, sabi ko nga, sana good, Atty. Torion, wala silang solid case. Dira, puro ngaw-ngaw lang, puro pagbibintang lang. Puro pa ulit-ulit yung 125 million dyan sa confidential fund. Sinupina pa lahat. Yung piatos, chuchuchu, sabi nga ni Spoke Sari Roque. Kaya nga confidential eh. Diba? Bakit may isusupina yung mga pangalan noon na mga nakalagay? Bakit hindi isupina? Bakit hindi gisahin ang boto ni Bangag at ang bilat ni Satanas para iluwa nila yung pera, yung multi-billion na confidential funds na ginagamit nila dito sa Los Angeles, sa mga 5-star hotels, habang sila ay nag-Coca-Cola o nagpupulburon o nagsisinghot at nagbobotomat at nagtsutsok-tsaka ng mga buwakan ng ina. Ito yung gobyerno ninyo. Ang gobyerno ninyong adik. Sabi ko nga, everyday tayo magsasalita dito, pero sana itong itong pangyayaring ito ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan, lalo na kayong mga drivers, consumer, lahat ng mga mamamayan. Naku, kung kayo ay naniwala pa kay Bangag, something wrong with your head. Kayo, whether you are Dilaw, Bangagan, something wrong with your jutak. Baka tumulo na yung mga utak ninyo. Excuse me. Katulad kay Bangag. Nakita ninyo? Sa gitna ng crisis, impeachment. Okay? Tignan nyo. Pero titigil na sila, hindi pa naman na-aprobahan. Di ba? Patitigilan niya ang mga hayop na yan. Kasi wala silang ebidensya eh. Puro kwento lang. Puro chika boom-boom lang. Para sinasabi, mag-hearing-hearing na muna tayo. Tsaka na, hearingin natin yan kasi i-intimidate natin sila. Actually, wala tayong ebidensya eh. Pero sindakin natin yan, ganyan. Okay? Sabihin natin, ganito, isapina natin lahat. Di ba? Kaya good thing, Senator tuloy, baka mag-senator. Ito si Atty. Torion, okay? Atty. Torion, good thing you did your best para dyan sa para dyan sa laban na yan. At I hope ma-stop na yung kahibangan ng mga hayop na yan dahil yung ginagawa talaga nila ay pang-aabuso sa kapangyarihan ng tawag dyan, ng mga maletas kongresistas na yan. Okay. Sabi ni Shera, humingi tayo ng saklolo kay President Putin. Mga palangga, wag na kayo manghingi kay President Putin. Magsaklolohan nyo na lang ang inyong mga sarili. No? Diyan sana talaga, sabi ko nga, kung pwedeng mag-transform kayo, magmukha na kayong, or literal maging vampira kayo, pwedeng sipsipin nyo yung mga dugo nila para maglupasay na yung mga hayop na yan, di ba? So yan ang situation natin. Yung nangyayari ngayon, yung mga drama ng negosyante, sabi ko nga, magagalit lang kayo sa nganga-bells ko. Pero kung i-analyze ninyo yung pinag-uusapan natin dito, pinipilit nating ipaliwanag sa salitang maiintindihan natin pareho.
itong ginagawa ng mga negosyante. Paano ka maniniwala kay Ramon Ang? Dapat ipatawag yan sa Senado. Di ba? Ipatawag siya, ipakita yung sinasabi niya. Alam niyo, madali lang yan. Alam niyo kung gugustuhin ng gobyerno, madali lang ipakulong yung mga putang inang mga nagsasamantala sa bayan. Di ba? Wala, ikawawa talaga kayo eh. Saan kayo pupulutin? Ano mga eksena ngayon? Ano mga pangyayari ngayon? Oh, ano ginagawa? Anong sabi dito? May mga bagong drama si Bangag. Wealth tax para sa ultra-rich. Sinasabi ng palasyong Bangag. Gusto daw nilang taksan, okay, ang mga ultra-rich. Sinabi ng Malacanang na isinasaalang-alang ng pamahalaan ang lahat ng option. You know what? Bullshit ito. Wealth tax, tapos yung wealth tax na yan, pipiliin lang nila yung mga wealthy na buwisit sila. Ipopoliticize naman nila. Itong mayaman na ito. Sige, yan, singilin natin yan ng wealth tax. Lalagay sa maleta, ilagay sa bilat ni Lisa Tanas. Nanakawin din naman ng mga hayop na yan eh. The ultimate solution now is to gurgur them. You know? Gurgur them sa pwesto, tanggalin sila lahat. Diba? Pag ginurgur mo sila lahat sa pwesto at itapon mo sila sa mainit-init, okay? Tapos na ang problema ng bayan. So kahit ano pang mga wealth tax, chuchu, kapag ang presidente ninyo ay Bangag, okay? At hindi niya ipapatupad, alam mo, napakaganda na nga sana itong bayan natin eh. Diba? Kahit nung panahon ni PRRD, kahit ilang taon ang pandemya, nakasurvive tayo, walang pumapasok na negosyo na turista sa atin. Diba? Sa lahat naman ng bansa. Pero nakasurvive tayo. Bakit? Ngayon, walang pandemya, ilang araw pa lang naman mayroong isang buwan na, may crisis, pero sinamantala na tayo. Diba? Sinamantala tayo ng mga kartel ng mga nagsasabuatan. Mga malalaking negosyanteng nagsasabuatan sa DOE, Department of Energy, nagde-deliveran niya ng mga mali-maleta kay Lisa Tanas. Right? Ang pinagkakabalan ng walang iya, ito si Dilimang yung mahilig sumubo ng saba. Di ba? Itong hayop na to. Pumunta daw sa NBI, di ba nag-file siya ng kaso sa 18 Marines. Okay, sa kasong cyber libel. Nakita niyo to kung gaano katalamak ang problema natin yung 18 Marines. Bumalik today 26 kahapon na sa Pilipinas. Sa NBI para tanungin, questionin dahil nga dito sa kasong cybercrime na ni De Lima. Pero hindi tinatanong ng NBI kung gaano katotoo ang in-expose nila na si Tambalos Dos, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, si Lisa Tanas, si Bangag ay tumanggap ng mali-maleta. Diba? So yun mga kababayan. Then anong gagawin ngayon? May pa-meeting, magmi-meeting ang Bangag na administrasyon para talakayin ang fuel excise tax suspension sa susunod na linggo. Na-explain na natin kanina yan. Lose-lose ang taong bayan dyan. Talo-talo. Hindi win-win. Talo-talo. Suspend nila. Malalaking negosyo ang makikinabang. Pero ipapataw pa rin yan sa consumers. Diba? Ano pa? Ano sinasabi dito? Tapos maglalabas sila ng survey na si Bangag Jr. ay gustong-gusto ng mga tao. Ano kadyutahan yan? Ano ang sabi ng mga maleta media? Ang pakikipaglaban kontra korupsyon ang pangunahing dahilan kung bakit daw pinagkakatiwalaan ng Pilipino si Bangag Jr. Putang ina, ito isang malaking kasinungalingan. Pinagkakatiwalaan, gusto na nga siyang gurgurin ng taong bayan eh. Di ba yung survey? Yung survey na kadyotahang tanong, in-explain natin yung nakaraan. Ibang tanong kay Inday Sara, ibang tanong kay Bangag. Ilang percent bastos palamura si Inday Sara? Tapos kay Bangag, wala ganong question. Magkano, ilang maleta ang binayad dyan sa survey na yan? So itong gobyerno ninyo, na dapat nyo nang kalusin. Ano pang sinasabi?
Ombudsman tatalima sa paglabas ng SALN ni VP Sara. Well, alam nyo, yung hayop na Remulla na yan, okay, dapat talaga pumirma na bulati sa jutang ginimis na yan. Alam nyo na yan, talagang inupo siya dyan, sinabi ko sa inyo, expose ko yan, na umupo siya dyan para talagang targetin si Sara. Pero hindi naman, mga kababayan, hindi naman forever yung mga yan. Remember yung mga naging anong tawag sa kanila? Yung mga diktador, 'di ba? Yung mga nakaraang mga diktador katulad ni sino yung sa Iraq? Saddam Hussein. 'Di ba? Ano naging ending ni Saddam Hussein? From 70s, 'di ba? 70, 80, 90, 2000, my God. For 30-something years, 35 years, naging diktador siya sa Iraq. Ano nangyari sa kanya? Diba? Binitay. Ano nangyari sa kanya mga anak? Namatay, nagurgur sa Ano nangyari sa kanyang pamilya? Ano nangyari sa yaman niya? Nawala, natsugi. So, hindi forever yan sila. Ilang years pa lang sila? 4 years? Kaya pwede rin ang maranasan ni Saddam Hussein, ang maranasan ni Bin Laden, wala silang pinagkaiba dito. Okay? Mga kababayan, ay maranasan ni Bangag. Di ba? Pwede rin yan silang bitayin. Yun ang the story. Basta Saddam Hussein, bata pa tayo, kaya nga ang naalala ko yung kanta, sa dami ng problema natin, di ba? Back in the day, where we're young. Di ba? So, 70s yun eh. Diba? 70s, 80s, 90s, 2000, 2006 siya namatay. That's nearly 40 years. So, nagtagal ba sila? Forever ba sila? Namatay yung mga anak niya. Nagkaroon ba sila ng peaceful life? Dahil sa ginagawa nilang pagnanakaw? Maria Socorro from Italy, di ba palangga? Kumusta kayo dun sa Italia? So itong kay Bangag, hindi sila forever, hindi kayo dyan forever. Yung mga taong nasa likod ninyo, yan din ang gugurgur sa inyo. At baka yan, sabi ko nga sa ako, I'm so excited na mag-change ng government by hook or by crook. Para panagutin natin to mga to. Lahat. Kasi nung panahon yung mga diktador, well, iba naman si Bin Laden, iba pala yung storya niya. I'm just referring to ano siya, Al-Qaeda siya, di ba? Hindi naman siya naging presidente kumpara kay Saddam, di ba? So, ang ibig ko sabihin, hindi forever, may katapusan yan. At gusto ko, sana, wishful thinking, aaratayin silang lahat para magbayad sila sa lahat ng pambababoy nila sa taong bayan, pagnanakaw nila, hirap na hirap, totoo ba mga kababayan, may nag-message sa akin, ang ating mga kawawang drivers, hindi na nagtatrabaho dahil walang panggas. Lugi pa sila, namumulot ng basura. Not basura, plastic bottles. Di ba mga scrap? You have to do something for your country. Your country, mga kababayan. Iraq, Afghan, Libya, winasak ni Uncle Sam. Manta niyo pa bang wasakin, wasakin namin kayo? Di ba? No, we're not the one, hindi tayo wawasak. Ang wasakin niyo, yung mga demonyo, ang mga bangag. Kaya hindi talaga tayo nakalaya. Mas gusto ko pa nga, bumalik na lang tayo sa panahon ng mga Espanyol. Di ba? Silvergüenza. Ganon siguro mga mura natin, no? Gusto ko mag-aral ng Spanish. Sayang, nakalimutan ko. Meron ako Spanish 1, 2, 3, 4. Nakalimutan ko na. Anyway. Seriously speaking, mga kababayan, nasa bangin kayong lahat sa kahirapan. Tignan muna natin, ano pa mga balita? Sabi ni Biyerno na wala ng 267 billion na buwis dahil sa smuggling ng sibuyas. Ulol! Si Lisa Tanas ang nag-smuggle. Yung pamilya niya. Di ba? Yung inappoint niya na si Michael Ma na walang appointment paper. Na special envoy to China, tumigil kang hayop kang pinky ka. Binabae kang giatay ka. Habulin mo si Bangag, habulin mo si Romualdez na inabswelto nyo ng hayop kayo. 267 billion, hindi nawawalan ang gobyerno. Well, ang bayan, ang ang taong bayan nawalan. Pero yung gobyerno ni Bangag ang nakinabang
pinapangsinghot, tinatago sa iba't ibang bansa. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kulang kahit durugin mo ang katawan nila, kahit tagdarin mo yan ng pinong-pino, gawin mong bopis, gawin mong lahat kung ano man. Sisig yung mga yan, o dinuguan, whatever. Kulang. Sabi ko, kapalit ng buhay ko, didestroy ko silang lahat, I will do it. Sinabi ko na sa inyo yan noon pa. So, appoint ako ni Inday, Maharlika, ikaw ang magiging destroyer. Sasabihin ko kay Sarah, bigyan mo ako ng 7 days. Tatapusin ko yung mga putang inang yan. Kulang. I don't know. Bakit walang Gabriela silang na lumalabas din sa Pilipinas? Bakit walang Gabriela, Diego silang? Nasa ang Andres Bonifacio? Nasa na si Rizal? Yun ang mga ninuno natin na lumaban sa atin. Lumaban sa mga banyaga. Bullshit, nagsiselebrate tayo ng araw ni Rizal at araw ni Bonifacio. Lahat ng mga araw, pero hindi yun naman isinasabuhay ang buhay nila. Di ba? Gawing giniling, sabi ni Maria. O nga palangga eh. Bopis, di ba? Pwede na yun. Kulang. O, ano pang kadyatahan nila? Ano? Sabi ni Bangag, our foreign policy is very, very simple. It's peace and the national interest. That's it. Okay? We just we're hoping that this ends soon and that whatever recalibration will be done as quickly as possible so we can get back to work. And that's really where the Philippines is. So mag-aantay na lang kayo dyan. Okay? Sabi ni Bangag, walang, alam niyo, dapat ang i-end nyo si Bangag. Sila ang patigilin nyo dyan sa pagnanakaw sa kabanambayan araw-araw. Another kalahating milyong family daw, madagdagan na naman sa 4-piece beneficiaries. Ang mga Pilipino nakokontento na lang nakatambay. I just don't know. Recently, nagbigay ng 1.8 billion ang Australia. Tulong daw na pang negosyo sa Pilipinas. Sino ang tumanggap? Tignan natin. Nakakuha ang administrasyon ni Bangag ng grant na humigit kumulang 1.8 billion mula sa Australia upang pondohan ang mga programang magpapabuti sa ease of doing business sa Pilipinas at suporta sa maliliit na katamtamang negosyo chucho-chucho. Sa pamagitan ng Department of Finance, ang 45 million Australian dollars grant ay ipapatupad sa ilalim ng programang Promoting Growth, Resilience, Economic Stability, and Sustainability in the Philippines. Isang flagship initiative ng Australia. You know what? Hindi mo mapupunta yan sa mga Pilipino, 1.8 billion pesos. Bubulsa na naman yan ni Lisa Tanas. Kaya kawawa kayo, wala nang mangyayari sa bayan natin. I'm telling you, sinabi ko na to sa inyo, 2022. Nung ako ay nag-alsa laban sa mga addictus. Flood control, si Maharlika ang nag-expose niyan. Smuggling, si Maharlika niyan. Rice, sugar, kaya nga, di ba? Hinahantig ako ng mga bangag. Lahat ng klaseng skandal sa gobyerno, si Maharlika ang nag-expose niyan. The reason gusto kong patayin ng mga buwaka ng inang yan. Kulang pa ba yan ang ginagawa ko? Kayo naman, mga palangga. Eto mga jeepney drivers, kawawa talaga kayo. Yan lang ang laman ng balita. Tignan natin ang pa mga laman dito. So far. Kulang pa ba? Kaya sabi ko sa inyo, sasakupin ko na lang kayo kung pwede lang. Wala, kawawa talaga. Sobrang kawawa ang taong bayan. Prices, ang dami nag-message sa akin, ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Ano gagawin ko palangga? Diba? I cannot help you financially. Help yourself. Patumbahin nyo lahat ng mga salot sa lipunan. Lumabas kayo sa kalsada, diba? Yan. Ngayon, tatawa-tawa yung iba. Tignan nyo kayo. Yung mga siguro, iba na, yung mga troll dyan. Well, mga bayad kasi yan. Mga you talk about, Maharlika, nagsisinungaling. Ganyan-ganyan, puro lang yan sa views. Also, Bugaw is there. Tignan mo si Bugaw. Mga ganyan, mga eksena, di ba?
Nagkamali ba si Maharlika? Hindi ako magsasalita dito, nakapalit ng buhay ko, my God. Diba? Pwede akong ipalit ko yung buhay ko, pero kapalit ng mga demonyo. Yung tipong ganito, o sige, lahat ng demonyo, ilan sila, 1,000,000, hilera, sila muna unang patayin bago ako, di ba? Ako kapalit eh. Pag gurgur na sila, tatakbo ko, di ba? Buhay pa rin ako, di ba? O, talo sila. But seriously speaking, mga palangga, seriously, it's so sad. Ewan ko, sana gawin na ninyong motivation yung paghihirap nyo para aklas sa kalsada. Kailangan may inatake sa pil ng ayuda for driver, sabi ni Dens. Yun na nga, I think, nabanggit na takaraan. 5,000 ayuda. Isang buwan. Eh kung matino ang gobyerno, yung 5,000 na yan, possible ba nakitain ng driver yan? Yung 5,000 pag nagbiyahe siya? Or 3,000 ang kinikita niya, 3,000, 4,000. Tapos pipila ka doon? Diba? Inaatake. Alam mo, naawa ko yung mga nakapila. Buhay ko dati yan eh. Buhay ko yan. Nung nasa Pilipinas ako. Nag-MRT ako, nagsisiksik ako, wala pang crisis yun. Grabe, minsan may mga manyak pa sa loob. Kaya nakaganon ka. Ako nakaganyan. Kasi nakaready ng kinumo ko pag nagloko. Ganon ka agad, di ba? My God. Kawawa kayo lahat. Kawawa ang bayan natin. But I hope, ano ba mga sinulat ko dito kanina? Cartel. Yeah, sinabi ko na to. You know, behind the scenes ng mga kasunduan ng mga cartel. Oo, si Cotton, sabi ni Cotton Fin, si Bugaw kumikita din yan, kaya kumapit sa KOJC. Ano, Faye? Okay na naman kumita. Okay, palangga. Lahat naman tayo kailangan kumita. Huwag mo lang ibenta yung bilat ng may bilat. Ayan na naman tayo, di ba? Okay lang kumita, huwag ka lang mangikil. Huwag mo lang gamitin si PRRD na masulisit ka ng mga bulaklak. Yan ang ginagawa ngayon. Kawawa din naman kayo, nagpapaniwala kayo, no? Di ba? Wala gagamit manulisit na bulaklak, pasabay daw. Pero wala, di ba? Tingnan natin kung ilang bulaklak ilagay doon. Doon natin makikita kasi yung Team Alindog nagmo-monitor yan eh. Tingnan natin, papamonitor ko doon sa mga tagahig. Ilang bulaklak ang ibibigay doon. Pabidyohan natin. Kasi kaya mong computein yun. Isang truck ba na bulaklak? Depende sa collection. It's just so sad. Kaya, you know what? Kapag naupo si Inday, dapat ito yung unang gurgurin ni Inday eh. Yung mga alpot at saka mga bugaw. Kasi kung hindi yan, kung ang mga bugaw at ang mga alpot, nakadyan pa rin sa likod, wala rin tayong pinagkaiba sa mga bangag at sa mga dilawan. Maybe by that time, baka sakupin ko na lang kayo kung ganyan ang mangyayari. So dapat unahin yan kasi mga salot sa lipunan yan. Kasi once na ang trabaho mo, nagbika-bika ka sa bilat mo, okay, na pwede ka namang mag-retire na, kasi okay. May mga taong nalulugmok sa ganong situation kasi mayroon silang mga kadahilanan. Pwede mong baguhin ang buhay mo kung nadapa ka sa karimlan. You can change your life. Pag nagkaroon ka ng oportunidad, pero yung kumamkam ka na ng pera, may bahay ka na, yung bilat mo, binibika mo pa, at ibang bilat, binibenta mo pa, something wrong with you. Ibig sabihin, sakit na yan ng pandarambong din. Yes, mga traidor na DDS, sabi ni Polly. O nga. Wala tayong, di ba? Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba yan. So, yeah. Full purge, sabi ni Dens. True. Yung mga hayop na yan, may katapusan din yan. Kung pwede ko lang ito isalaksak sa... Gano'n ko yung buli ni Bangag. Para matapos na yung buli ng hayop na yan. Diba? Pwede ba? Isalaksak nyo ito sa ni Bangag nang matapos na yung hayop na yan. But gano'n pa man, ang hirap maging Pilipino, ano? Sobra. Ako, dumaan din ako sa kahirapan, palangga. But I'm thankful na buhay pa rin ako ngayon at patuloy na lumalaban. 'Di ba?
Kailangan natin lumaban. Oy, by the way, bago ko makalimutan, sa mga taga-Europa, yung ano nga pala na move, yung birthday ni PRRD. Okay, sa ano na? Sa lugar na to. Okay, sa Malieveld. Malieveld na. Ayan na yung address, oh. Ayan, oh. Diyan na palangga, oh. Malieveld. Di ba sa Land Van Regan, nagkaroon ng changes. So, nandiyan na, ha? Sa lahat ng mga taga-Europa, sa birthday, sa 28, sa Malieveld na po gaganapin. Alright? So, yun lang muna. Life is not good sa ating bayan. Di ba? Umaasa akong hindi naman mahina si VP para mabudol ulit. This time, mga alagad ni Amy. Hindi na yung mabubudol. Nakikita naman ni Iniinday yan. Hindi na yung mabubudol. Yeah, hindi na mabubudol. Maging wiser na yan for the second time around. Kasi, wala eh. Lahat tayo nabudol eh. Kung alam ko lang, di sana sinakal ko na si Satanas nung nandoon ako. Di ba? Nandoon silang dalawa. Gaganon ko sila. Nagkatabi lang yung mga yun eh. Kung alam ko lang, dapat sinakal ko na. Di wala sa tayong problema. Anyway, I'll see you again later, mga palangga. Stay strong. Kumilos. Tapusin ang mga ngagba. Gusto niyo ba magpasyon ako? Malapit ng Passion de Amor. Okay? Passion de Amor.